Nakakita ka na ba ng niyog na walang mata? O baon ng isang niyog na may iisang mata lamang? Alam mo ba na nagtataglay ito ng kapangyarihan at isang pangkalahatang gamit? Hello, what's up? Your best here. Sa video na ito ay pag-usapan natin ang bisa, gamit at galing ng bertud na makukuha sa baon ng niyog na walang mata. At kung papaano nga ba ito mas mapapalakas pa. Ang niyog, lalo na dito sa atin sa Pilipinas, ay isang puno na napakahalaga. Madalas nga rin itong tawaging puno ng buhay, sapagkat bawat bahagi nito mula sa ugat, katawan, bunga at dahon ay sadyang kapaki-pakinabang. Ang ugat nito bilang halamang gamot. Ang katawan naman nito bilang gamit sa paggawa ng mga bahay at kagamitan ng tao. Ang dahon na maliban sa bigay nitong lilim ay maaari ring kainin at gamiting kasangkapan sa paggawa ng bubong ng bahay. At ang huli ay ang bunga nito na masarap kainin at sangkap sa mga lutuin. Subalit alam mo ba na ang bunga pala ng niyog ay isang mabisa at pangkalahatang agimat na walang sinuman ang makasusupil kung ito iyong taglay. Lalo na nga ang bunga nito na nagtataglay ng bao na walang mata. Maaari din naman ang may isang mata o dalawang mata, subalit ang tatlo ay pangkaraniwan na lamang. Ang bao rin na walang mata ay pinaniniwalaang labis na mabisa sapagkat ayon sa paniniwalang Hinduismo, ito ay labis na kinasiyan ng kanilang Panginoong si Shiva. At dahil bibihira ka lamang makatagpo o makakita ng niyog na ganito, kung sakaling magkaroon ka nito, ay ito iyong gamitin ng tama. Ano nga ba ang bisa at gamit nito? Ang bao ng niyog na may isang mata, dalawang mata o walang mata ay isang mainam na proteksyon laban sa mga masamang elemento, kulam, barang, at isa ring tagaliwas na upang hindi katabla ng bala o hindi puputok ang baril kung itutuon ito sa taong nagtatanga ng bertud. Maaari rin itong gamiting pampaswerte sa negosyo, depende sa nasa loob ng baong ito. Ang magkatakip na baon ng niyog na walang mata ay pinapalakas rin sa pamamagitan ng paglalaman dito ng apat na makapangyarihang elemento: ang lupa, tubig, hangin at ang apoy. Ang mutya ng tubig na kadalasang ginagamit na proteksyon, ito ay makukuha sa mga anyong tubig na sadyang nagkukulay berde kung masisilayan ng sinag ng araw. Maaari rin naman ang mutya ng suso, palos at pulang korales bilang alternatibo. Pangalawa ay ang mutya ng lupa na umaahon lamang tuwing ika-10 siglo at muling umiilalim sa lupa kapag nasinaga na ng liwanag ng buwan. Pangatlo ay ang mutya ng hangin o ipo-ipo na makukuha naman sa buwawi o sa ipo-ipo. Subalit nararapat na alam ninyo ang ngalan nito sa Latin at Hebreo bago ito mapagana. Pang-apat ay ang mutya ng apoy o pangil ng kidlat. Ang mutya ng apoy naman na karaniwang kasama ng mutya ng tubig upang bumalanse sa kalikasan, o ang pangil ng kidlat na makukuha sa tinamaan nito gamit ang bagong hasang itak na pinahiran ng suka. At ang panghuli ay ang mga orasyon na maaaring ilaman kasama dito, o hindi kaya naman ay ang nakalimbag na ngalan ng Infinito Diyos na tanging siya lamang ang nagbigay. Minsan naman ay naglalaman din ito ng mga pampaswerteng bagay at mutya upang mainam na magamit sa negosyo at kabuhayan. Labis na mabisa ang baong ito na kahit nga ang laman ng bunga nito ng bao na walang mata ay maaring gawin lana o langis na mainam din sa kagamutan. Madalas na ginagamit ang bertud na ito ng mga kapatid nating antingero at marami na rin ang nagkaka-interes dito at minsan pa nga ay ginagawa na nga itong negosyo.
Subalit laging tatandaan na ang bisa at galing nito ay laging nakadepende pa rin sa paniniwala at pananampalataya ng taong nagtatanga nito. Ang mga may hawak nito ay nararapat na may matibay at buong tiwala sa proteksyong hatid nito. At higit sa lahat ay nagtataglay ng malinis na hangarin at kalooban. Malapit na ang Semana Santa, panahon kung saan ginugunita natin bilang isang Kristiyano ang pag-aalay ng buhay ni Kristo para sa atin. Sa kabilang banda, ito rin ang nag-iisang panahon sa isang taon na pinakahihintay ng ilan upang masubukan ang bisa ng kanilang hawak at taglay na anting-anting. Hello, what's up? Your best here. Sa video na ito ay alamin natin ang kapangyarihang taglay ng agimat na Tres Pico o The Eye. Ang pinagmulan nito at ang malalim na ugat ng sinaunang paniniwala ng mga Pilipino sa agimat at anting-anting. Kaya kung bago ka pa lamang sa channel na ito, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Nasa dugo na nga yata ng mga Pilipino ang malalim na paniniwala sa sinaunang mga pamamaraan gaya ng agimat o anting-anting. Paniniwala na ito ay nagbibigay ng kakaibang lakas o proteksyon sa sinumang nagmamay-ari nito. Madalas itong ipinamamana sa panganay na anak na lalaki o isa sa mga miyembro ng pamilya. At isa na nga dito ang agimat na Tres Pico o Roma Tres Pico o maaari ding tawagin na The Eye. May hugis itong tatsulok na kadalasang gawa sa tanso o kahoy. Mayroon itong 3 letrang A sa bawat sulok at salitang Roma naman sa gawing ibaba. At ang isang nakabukas na mata naman sa gitna. Pinaniniwalaan na ito ay kumakatawan sa 3 persona, ang Ama, Anak at Espiritu Santo, na kilala din sa katawagang Aram, Akdam, Aksadam o kaya namay Adra, Madra o Adradam. At sa ilang sekta nga rin o grupo na sumisimbolo sa salitang Hallelujah na Al para sa Ama, El para sa Anak at Uya naman para sa Espiritu Santo. Mabisa daw ang agimat na ito bilang kontra sa kulam, maligno, masamang engkanto at sa mga kakaibang karamdaman na lalang. Marapat na buhayin ng agimat na ito at bigyan ng alay ng dasal o orasyon, lalo na kapag mahal na araw. At maaring ang subukan ang bisa kapag patay si Kristo o yung tuwing Biyernes Santo. Narinig mo na ba ang kwento ng pinagmulan ng agimat na ito? Noong unang panahon daw, halos ang lahat ng mga tao ay naniniwala sa bisa ng kapangyarihan ng anting-anting. Kabilang na nga ang lalaking ito na nagpapanggap bilang isang manggagamot. Sa kanyang paglalakbay ay nakapulot siya ng medalyong ito na hugis tatsulok. At dahil nagpapanggap lamang siya, naisip niya na gamitin ang piraso ng tatsulok na bagay na ito na makapagpagaling siya at makatulong. Ngunit sa huli ay wala ring naniwala sa kanya. Hanggang sa isang araw ay may lumapit sa kanyang isang matandang pulubi at nangakong bibigyan at kakargahan niya ng bisa ang agimat ng medalyon, kapalit ng di pagsuko at patuloy na pagtulong at pagpapagaling sa mga nangangailangan na walang hinihinging kapalit. At sa oras na gamitin ito sa masama, ay maglalaho ito at mapupunta sa tao na mas karapat-dapat. At nang maglaon nga ay ginawa na ito ng replika ng mga tao, gamit ang tanso at maging kahoy, at pagka minsan ay gawa naman sa baon ng niyog na walang mata. Mabisa ang agimat na ito at makapangyarihan kung mapapasakamay ng may mabuting intensyon. Maaari itong gawing kwintas o itali sa bewang, subalit huwag hayaang lumapat ito sa lupa o mahakbangan habang suot-suot ito, dahil sinasabing mababawasan ang angkin nitong bisa.
Medalyon ng San Benito o Saint Benedict, isang mabisang anting-anting at pangkalahatang gamit. Hello, what's up? Your best here. Sa video na ito ay pag-usapan natin ang bisa at gamit ng medalyon ng San Benito. Papaano nga ba ito pagganahin at ang mas malalim pa na pag-unawa sa gamit na ito? Kaya kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang medalyon ni San Benito ay pinaniniwalaang isa sa pinakamabisang medalyon. Proteksyon ito sa mga masamang tao, espiritu at elemento. Madali lamang itong pagganahin at makuha ang bertud sa umagitan lamang ng pagdidebosyon sa loob ng 49 na araw na walang patlang. At pagkatapos nito ay maaari lamang itong alagaan ng dasal na basag sa harap at likod na bahagi nito. Ang medalyon mismo ay dasal laban kay Satanas, panalangin sa tibay sa oras ng tukso, panalangin para sa kapayapaan sa ating sarili at sa buong mundo. Ang panalangin na ang krus ni Jesus ang ating maging ilaw at gabay sa tuwi-tuwina. Ito ay orihinal na nag-ugat at nagmula sa isang krus sa karangalan ni San Benito. Ang medalyong ito ay may imahe ni San Benito na may hawak na holy roll sa kaliwa at krus naman sa kanang kamay niya. Sa harapang bahagi ng medalyon ay makikita ang mga salitang Eos en obito nostro praesentia muniamor, na ang ibig sabihin ay kami sa aming kamatayan ay pagtibayin sa umagitan ng kanyang presensya. Sa likod na bahagi naman ng medalyon ay may isang krus na may patayong initials na CSSML, na ang salin ay ganito: Cruz Sacra Sit Mihi Lux, na sa Tagalog ay mahal na krus ang siya kong maging ilaw. At sa pahalang naman ay ganito: NDSMD, na tumatayo bilang Non Draco Sit Mihi Dux, na ang ibig sabihin ay kailan may huwag kong maging patnugot ang demonyo. Ang initials naman na CSPB ay Cruz Sancti Patris Benedicti, o ang krus na banal ng Amang San Benito. Makikita din ang katagang Pax, o ang ibig sabihin ay peace, sa taas na bahagi ng krus. Sa paikot namang bahagi ay makikita ang mga letrang VRSN SMV, na tumatayo para sa Vade Retro Satana Noquam Swade Mihivana, na ang ibig sabihin ay lumayo ka sa akin, Satanas, huwag mo akong tuksuhin sa kapalaluan. At ang sumunod naman ay ang initials na ito, SMQLIVB, na ang basag ay Sunt Malaquae Libas Ipse Venina Bibas. Ibig sabihin ay inihahandog mo sa akin ay masama, ikaw rin ang uminom ng lason. Kung ating pagdudugtong-dugtungin ang mga initials na makikita sa medalyon, ay ito ang mababasa: Cruz Sancti Patris Benedicti, Cruz Sacra Sit Mihi Lux, Non Draco Sit Mihi Dux, Vade Retro Satana, Non Quam Swadi Mihivana, Sunt Malaquae Libas Ipse Venina Bibas. Na ang ibig sabihin sa Tagalog ay ang krus na banal ng Amang San Benito, ang mahal na krus ang siya kong maging ilaw. Kailan may huwag kong maging patnugot ang demonyo. Lumayo ka sa akin, Satanas, huwag mo akong tuksuhin sa kapalaluan. Ang inihahandog mo sa akin na masama, ikaw rin ang uminom ng lason. Ito rin ang dadasalin tuwing Martes at Biyernes kapag natapos nyo na itong debosyonan. Gawin ninyo ito bilang pagkain sa medalyon. Ang San Benito ay isang pangkalahatang gamit laban sa mga kapangyarihan sa kaliwa o mga masamang elemento. Laban din ito sa mga barang o lalang. Ang medalyon ding ito ay gamit pangkaligtasan o iwas sa mga away o gulo.
Kapag ka minsan ay mayroon ding dasal dito upang hindi katablan ng bala. Ang medalyon ding ito ay nagbibigay ng babala sa iyo. Kadalasan itong umiinit kapag suot-suot mo ito, o kaya naman ay mayroong papasok sa iyong isipan na dapat mong gawin. Halimbawa, ikaw ay nasa isang paglalakbay. Mayroong panganib na nakaabang sa iyong daraanan, ay bigla mong maiisip na mag-iba ng landas na tinatahak upang makaiwas sa paparating na panganib. Papaano nga ba ito dedebosyonan? Kumuha ng 2 kandila at sindihan sa isang tahimik na lugar sa inyong tahanan. Ang pagdarasal ay dapat nasa puso, taimtim at may mapagkumbabang hangarin, sapagkat sa oras na ito ay hihingi tayo ng gabay sa Ama. Maaring isagawa ang pagdarasal at pagdidebosyon sa medalyon ng San Benito sa mga oras na alas 3, alas 6, alas 9 at alas 12 ng umaga o kaya naman ay gabi, sapagkat ito ang mga malakas at mabisang oras o tinatawag ding dibinong oras. Hawakan ng medalyon ng kanang kamay at ibulong sa medalyon ang mga panalangin ito. At iyan ang mga debosyon, dasal, puder at pakain para sa medalyon ng San Benito. Dignum, isang anyo ng agimat na kilala sa atin dito sa Pilipinas. Ito na nga yata ang isa sa pinakamakapangyarihang anting-anting na natuklasan sa kasaysayan, na nababalot ng malaking misteryo. Ang dignum ay isang agimat na gawa sa tanso. Ito ay isang malambot o luno na uri ng tanso na maaring magpabago-bago ng hugis, subalit mananatili pa rin sa orihinal nitong anyo. Tinatawag din itong agimat ng pag-aaway, pinagtagpo at pinagkasundo. Ayon sa pinakamatandang kwento ng agimat na ito, mayroong 3 hari
na labis na naiinggit sa isa pang makapangyarihang pinuno, sapagkat ang pinunong ito ay nagtataglay daw ng agimat na dignom. Ang sinuman daw na lumapit upang humingi ng tulong ay napapagaling ng pinunong ito. Kaya naman, nagplano ang tatlong hari na tangkaing kunin ang agimat sa kanya. Pinalak nilang gawin iyon sa itinakdang araw. Subalit dahil isa sa tatlong hari na ito ay mastuso at sakim, nais niya na siya ang maging may-ari at mag-angkin ng dignom. Kaya hindi siya sumunod sa napag-usapang araw. Bagkos ay nauna siya at nagtagumpay nga na mapasakamay ang agimat. Subalit hindi naman iyon lingid sa kaalaman ng pinuno. Kaya ipinatawag niya ang tatlo at ipinagkasundo na ibibigay na lamang ito sa kanila sa isa sa kanila na may mas mabuting puso, sa isang kondisyon, na ito ay gagamitin lamang sa kabutihan at pagtulong upang hindi mawala ang taglay nitong kapangyarihan. Sa paglipas ng panahon ay nakatagpo ang mga tao ng kaimahe at kahalintulad ng dignom na ito. Nagawa din sa tanso at inukitan din ng mga imahe. Sa tulong ng orasyon ay ginawa nila itong mabisa. Nakakatulong ito na makapagpagaling ng mga sinasaniban ng masamang elemento. Nakakatulong din ang agimat na ito upang maipanalo ang mga laban sa korte at nakakapagpapagaling din daw ng mga ibang karamdaman. Subalit sa isang maling paggamit ng agimat na ito, ay masamang kapangyarihan ang maari nitong ihatid. Mayroon din namang dignom na gawa sa kahoy. Nasa anyo ito ng krus at isang kahoy na matatagpuan lamang sa bundok ng Nazaret. Subalit paglipas ng panahon ay may isang kahoy na kung tawagin ay kamagong sa Katagalugan ang siyang naging alternatibo ng kahawig daw ng original na bersyon nito. Gamit ang agimat na ito ay maaari mong itapat sa baso ng ipapainom na tubig upang magkaroon ng bisa at makagaling. Gayon din sa sapi at lalang ng mga masamang elemento. Maaari din daw itong gamiting kwintas at ipasuot sa mga sinasaniban. Mayroong mga mabibili sa Quiapo sa Maynila na kagaya ng dignom. Subalit hindi iyon ang orihinal na bersyon nito, sapagkat ang totoong dignom ay nag-iisa lamang at nasa pangangalaga ng mga engkantado. Kapag ito ay iyo raw ginamit sa kasamaan, ay gaganti ito sa iyo na maaring ikaw ay magkasakit at maghirap ang inyong pamilya. Kinukonsagra din ang agimat na ito ng 5 beses sa isang araw upang mapanatili ang bisa at kapangyarihan. Sa makatuwid, ang totoong agimat ay ang kapangyarihang nagmumula sa busilak na puso at kalooban. Kaya naman, sana ay gamitin ng ilang mayroon nito ang bisa ng dignom para sa ikabubuti ng nakararami. Ngayon mo lang ba narinig ang kwentong ito? Iyan ay sapagkat ito ang orihinal na kwento ng agimat na dignom. Ang mga pangalan at pagkakalinlan ng mga karakter ay hindi na nabanggit upang manatiling lihim para sa may mga masasamang nais. Maraming misteryo at hiwaga ang bumabalot sa mga liblib na kabundukan ng Pilipinas. At isa na nga rito ang tungkol sa puno ng sinukuan. Walang tiyak na tawag sa kung anong uri ng kahoy ang punong ito ng sinukuan. Ang tanging palatandaan ng punong ito ay mapupuna di umano na nakayuko ang lahat ng mga halaman at mga ibang punong kahoy sa kanyang kinaroroonan. Pawang mga patay na dahon at mga buto ng hayop ang makikita di umano sa ilalim ng punong ito. Bakit nga ba mga patay? Ito ay sapagkat sinasabing ang sinuman o anuman na may buhay ang masinagan ng lilim ng punong ito mula sa sikat ng araw o buwan ay maaaring maparalisa o mamatay. Mayroon daw kakaibang enerhiya at kapangyarihan ang lilim ng punong kahoy na ito.
Ang ilan naman ay nagsasabi na yumuko ang punong ito nang dumaan si Hesukristo kahit pa isa itong napakayabong na punong kahoy. Kaya tuloy marami ang nagkakainteres at nagnanais na makakuha kahit na ng isang sanga o bahagi lamang ng punong ito, sapagkat pinaniniwalaan na may taglay itong bisa at kapangyarihang magpagaling ng hindi mga pangkaraniwang karamdaman o gawa ng mga hindi nakikita. May mga nagsasabi na ang puno ng sinukuan ay masusumpungan sa liblib na bundok itim ng Bicol at sa ilang bahagi ng kabundukan sa Mindanao. Ayon naman sa ilang mga naniniwala sa bisa ng piraso ng kahoy na ito, nakapagpapagaling daw di umano ito ng sakit sa tiyan, at may ilan namang nagsasabi na sa tulong ng punong ito ay mapapaamo mo ang sinumang naisin mo sa tulong ng mga orasyon o dasal. Meron ding kaso na ginamit daw ito upang maging invisible o hindi makikita ng mga tao sa iyong paligid. Ikaw, ano sa iyong palagay? Nanaisin mo bang ibuwis ang iyong buhay para lamang makamit ang isang dahon o sanga ng puno ng sinukuan? Marami pa rin sa atin ngayon ang naniniwala sa mga agimat at anting-anting. Isang gamit o proteksyon o isang bagay na pinaniniwalaan nating maglalayo sa atin sa oras ng kapahamakan, kapangyarihan na maaaring nagmumula sa mabuti o maaaring sa masama. Subalit gaano man kalakas ang bisa ng inyong gamit o agimat, kung ito naman ay ginagamit mo sa masama, ang kapangyarihan nito ay tiyak ding mawawala. Kaya sa videong ito ay bibigyan ko kayo ng mga hakbang o pamamaraan kung papaano nga ba pumili ng tamang agimat para sa iyo. Una, pampaswerte. Ito ay karaniwang hanap ng ilang mga negosyante at ng mga namumuhunan upang mas maging malakas ang pasok ng swerte sa kanila. Kaya kung nais mo ng dagdag na panghalina o pampabuena sa iyong negosyo, ang mga gamit gaya ng mga mutya ng langka, mutya ng kalamansi o bulaklak ng tanglad ang mga ilan sa mabisang mutya na para sa iyo. Ang peso sagrado rin ay isang gamit o agimat na mainam din sa pagninegosyo. Subalit upang ang swerteng daladala nito ay gumana ng husto, siguraduhin lamang na wala kayong hawak ng mga agimat o gamit na kumukontra sa bisa nito, gaya ng mga agimat na mayroong kapangyarihan ng kabal o tagaliwas. Pangalawa, protection. Isa ka bang politiko, pulis o sundalo? Malamang ang nais mo ay mga anting-anting at gamit para dito. Proteksyon para sa iyong sarili at kaligtasan sa mga masamang tao sa iyong paligid. Kaya kung nagnanais ka ng mga agimat para sa proteksyon mo, ang mga agimat na may kapangyarihan ng kabal, tagaliwas o tagalihis ang para sa iyo. Pangatlo, pangontra. Ito ay isa ring aspeto na dapat ikinukonsidera sa pagpili ng gamit. Ang mga agimat o anting-anting na maaaring nagtataglay ng pangontra o pang-iwas hindi lamang sa mga masamang elemento o espiritu, kundi maging sa mga balis, bati at lalang ng kapwa-tao. Pang-apat, panggagamot. Ang panggagamot na tinutukoy natin dito ay gaya ng faith healer o mga albularyo. Maging sila man ay maaaring magtangan ng mga gamit o agimat na magagamit nila upang hindi sila mabalikan ng mga masamang elemento ng kanilang mga ginagamot. Ang mga agimat na mayroong malakas na poder ang mainam sa kanila. Panglima, pamana. Ang agimat ay sadyang mabisa, lalo na nga kung ito ay nagpasalin-salin sa ilang henerasyon. Subalit kung ito naman ay pamana ay wala ka namang choice. Hindi mo maaaring piliin ang bisa o gamit ng anting-anting na maaaring ipasa sa iyo. Subalit mapipili mo naman kung papaano mo ito gagamitin, kung para ba sa mabuti o para sa masama. Tandaan,
na ang mga gamit o anting-anting ay pawang gabay at tulong lamang para sa ating mga tao o sa mga may tangan nito. Subalit huwag kalimutan na ang pananalig pa rin sa Poong lumikha ang pinakamabisa at malakas na proteksyon, agimat at pangontra. Ikaw, ano ang nais mong agimat? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Nasa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat lamang ang laki may alam, dito yan sa Best TV. Tara bes, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong mga